Diyos ng mga pangyarihan, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa lahat ng ginawa mo at patuloy pang ginagawa sa aming buhay. Tulad ng aming mga awitin, Lord God, kami panghahawakan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, sapagkat ang bawat pangako mo ay para sa mga tapat na naniniwala at naniniwala sa iyo. Kaya naman, Panginoon, sa iyo po namin inilalagak ang lahat ng ito at ikaw po ang masunod, hindi ang aming kalooban. Sa pangalan ng Jesucristo at kasama mo ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Now, brothers and sisters, mga kapatid, ayan, sabi ko nga po ay kailangan i-continue natin yung ating pagtuturo, ano? Kasi sayang naman ang mga panahon na inilalagay ko rito, kailangan sulitin nyo. Amen. Kasi the ministry is giving me a stipend, so we need na yun ay masulit nyo, ano? Sayang naman po yung mga gagawin ng Panginoon, kasi sayang yung time ko, na ako lang ay nakatenga dyan, no? So, kailangan po ay masulit ang mga magagawa kasi we are in the mission. Okay? Mission and not the commission. Okay? So, good morning. So, yung ating pong, sino nandito nung last Friday? Sino yung wala naman nung last Friday? Yung wala. O, may ilan din po, ano? So, we must take review, mga kapatid kay Kristo. Ito po ang aming ito po ay servant leader. So leadership training. Ano po? Leadership training, servant leader for chosen people of God. Remember that we are all leaders. No? Binibilisan lang natin kung saan tayo natapos. Not only in the vineyard of the Lord. Hindi lamang sa ministeryong ito, kundi your first community is your family. Okay? So yun po. So ano po yun? Yung leaders. Ano? Type of leaders, mga kapatid kay Kristo, may iba't ibang uri ng leaders. Ano po? Ang types ng leaders, yung attributes, yung katangian, at saka yung elemento, the elements of leaders. So ano po yung type of leaders? Yan, government. Ano po? Gobyerno, family, and spiritual. Yan, yung mga leaders sa government, like the president, ano po? Sa family, tayo as parent, and then yung spiritual leaders, tayo as workers. We are all leaders. So mabilis lang po, para matapos. That's symbol of the leaders sa government. Ano po, mga kapatid? Sabi ko sa inyo, sino ito? Kilala niyo, sabi ko, Sino nga? John Maxwell. Si John Maxwell. Isa po sa mahusay na magbigay ng leadership. Siya po isang Christian, kanya lang ni Catholic, sa sectarian siya. So, mga kapatid, Kristo, yan ang kanyang mga books, mga aklat niya, si John C. Maxwell, yung Dream, yung Leadership, Gold, yung Maxwell, Everyone Communicates, Pew Connects. Yung kanyang mga books na mga best seller. Okay? So, sabi niya ni Maxwell, a leader is someone who leads. Someone who leads. Yung po ang leader, Ayan, ang illustration ng leadership, ayan po. Sino yan? Sabi natin yung o yung? Ano ba tawag ko? Itik. Ginagawang balot. May mga anak siya. So, tingnan niyo kung ano dapat ginagawa ng leader. So, anong ginawa niya? Dapat inisip niya na hindi siya doon dapat dumaan. Dahil may butas-butas, maliliit yung kanyang anak. So, anong nangyari sa kanya? O nawala, nahulog lahat, isa na lang yung natira. So, dapat iniisip ng mga leaders kung ano ang dapat natin ginagawa bilang mga tagapanguna, mga leaders, mga kapatid. So, yung sinabi natin, ang leader po, ano po yun? That is a personal commitment. Commitment, a pledge or promise to do something. It is a dedication to a long-term course of action, project, or relationship. Yun ang ibig sabihin ng leaders. It is a commitment, it is a pledge. Yung commitment is a pledge or a promise, dedication. Ano pa? The awesome power of commitment. Ano daw yung awesome power of commitment? It inspires, it protects, it provides. Ano pa?
Yung pong awesome power, yung inspire, sabi ron, keep us going, nagpapatuloy, move us to fulfill our dreams, ha? Kumikilos tayo para matupad yung ating mga pangarap, ha? Tapos, it protects from wasting our lives, para hindi masayang ang ating mga buhay, ha? Not taking shortcuts, hindi nagmamadali, nagmamadali yumaman, kaya pumupunta sa mga shabu, sa mga kung ano-ano, mga immediate na pagyaman na against the will of God. Not allowing negative, bad influences. Hindi natin pinahintulutan yung mga negative and bad influences. Yung po ang awesome power of commitment. Ano pa? It protects from wasting our lives, not developing character flaws, yung mga maling pag-uugali. Ano? Tapos, it provides focus on resources. Yan. Diyan tayo nagtapos. Nung last week. Kaya madali lang na. So, diyan tayo mag-i-start ngayon. Ano kaya ibig sabihin yan? Mga tumatakbo. Ibig sabihin strength, ano? Mga tumatakbo, ano? Tumatakbo. Ano ba yun? Dynamics of commitment. Yung dynamics. Ano? Pag sinabing dynamics, yung very enthusiastic, no? Dynamic, parang yung sumasabog, ano? Dynamics. Ha? Kailangan po tayo masigasig, ano? Very enthusiastic, ano talagang masigasig kang gawin. Yung dapat mong gawin. Ha? Yung po yung zeal of the Spirit, ano? Masigasig ka. Yan. Enthusiasm sa mga kumpanya. You are very enthusiastic. Yung po ang dapat na nakikita sa atin, no? Yun, our dilemma. Ano yung dilemma? Ano sa Tagalog yung dilemma? Ha? Laila. Iba yung spelling. Dilemma. Ano yung dilemma? So, may Tagalog dyan. Hindi ko alam ano yung Tagalog niyan. Yung para ko sa ano nagiging problema. Para nagiging problem po natin. Nagiging problema ng mga tao. Minsan, yung dilemma po natin. Yan. Ano yung dilemma na yan? Yeah, sabi ng Bible, o sabi ng ating pinag-usapan, many people start well, but few end well. Sa Tagalog, ano, sino mag-ano sa Tagalog niyan? Maraming mga tao ang nag-uumpisang maganda ang umpisa, pero nagtatapos, ang ilan nagtatapos sa kukunti lang. Ano, parang yung sa kasabihan ni Ngaspugon. Diba, no? Sabi ron, many people start well. Nag-umpis tayo, okay na okay, maayos yung ano. Pero magtatapos, kukunti yung naging tagumpay, ano? But few end well. Hindi maayos. Hindi maayos. Ano ang reason? Bakit? Ano ang nagiging problema? Dilemma. Ano ang nagiging problem? No? So, sabi ng dilemma, ito ang sinasabi, sabi ron, unless we put ourselves on the line and keep our commitment, almost everything is cheap talk. Ano sa Tagalog yon? Unless we put ourselves, yung ating sarili, ilagay natin sa and keep our commitments, almost everything is cheap talk. Anong ibig sabihin nun? Maliban? Ilagay natin ating sarili sa tama. At doon sa ating pagkakatalaga ng commitment, ang lahat ng ito ay magiging isang kwento lang, cheap talk, ano yung salita lang, hanggang sa salita lang. Ano, marami para bagang yung sabi, yung sabi na, pagagawa natin yung ganito, pag hindi ito natupad, magpapasagasa ako sa train. Parang ganon, cheap talk. Parang cheap talk lang, di ba? Ganon, di ba may mga ganon, hanggang salita lang. Yun yung sabihin, hanggang salita lang, hanggang hindi natin ilalagay yung ating sarili doon sa dapat natin gawin. Halimbawa, you have so many dreams. Mayroon kang maganda kang pangarap sa buhay. Hindi mo man nilalagay doon yung ating mga napag-usapan dyan about commitment. Hindi mangyayari yun.
hanggang kwento na lang yun, hanggang salita lang yun. Hindi matutupad yung pangarap. Pangarap kong magkaroon ng magandang bahay, pangarap kong magkaroon ng negosyo, pangarap kong matupad yung mga pangarap ko sa iyong mga anak. Pero hanggang kwento lang yun, hanggang hindi mo nilalagay yung sarili mo doon sa tama, tumpak na kalagayan ng iyong pagiging parent as leader. Hindi matutupad yun. Diba? Hindi matutupad yun. Hindi naman ginusto ng Diyos na tayo maging mahirap eh. Kaya nga sabi, excuse me po. Excuse me po. So, makikita po natin na yung mga taong naghihirap, pag titingnan mo yun hindi yung ginusto ng Diyos, ginusto niya yun Ayaw niya magsikap. Dahil hindi niya ginamit yung lahat ng ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi niya dinevelop yung skills, yung talent, lahat ng yun. Pag yun na ginawa po natin, masaganang buhay. Kanya lang yung mga tao, hindi naliliwanagan, hindi nagiging gising, yung kanilang mindset. Mindset ay hindi tumpak, hindi tama. Kaya pag ang mindset natin, hindi natin binago, ayun, cheap talk lang yung ating mga mga walang kwenta-kwentang makakwentuhan lang usapan. Kwentong barbero lang yun. Okay. Developing our commitment. Developing our commitment. Ito na yung Word of God. Paano nadi-develop yung ating commitment ayon sa salita ng Diyos? Yan. Kilala niyo po kung sino yan. Sa Biblia? Sino yung isang lingkod ng Diyos na talagang ginawa niya ang buong wall of Jerusalem? Inayos niya ang wall of Jerusalem. Yan din wall na yan yung bumagsak na kung saan nagkaroon ng march for Jericho. Tapos seven times na sumigaw sila at bumagsak niyang wall na yan. Sino yan? Si Nehemiah. Sa book of Nehemiah, ano ang sabi sa book of Nehemiah? Sabi po ng Nehemiah, si Nehemiah po is a man of vision, a man of faith, and a man of action. So dapat ganun din po tayo, bilang mga mananampalataya, bilang mga leaders, even in our family, dapat tayo ay isang taong mayroong vision. Ano ang ibig sabihin ng vision? May pananaw man, pero dapat malawak na pananaw. Hindi lang dito, kundi maluwang. May faith at may pagsasagawa, may action. So yun po. So ano po ginawa ni Nehemiah? Nehemiah's secret, ano po ang sekreto niya? Sabi po ng Nehemiah chapter 2, Nehemiah chapter 2 verse 17 and 18, ang sabi po rito, then I, Nehemiah, said to them, you see the trouble we are in. Yung problema nila, Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Kung paano nawasak ang Jerusalem, ano ang ginawa? Come, sabi niya, let us reveal the wall of Jerusalem. Halika kayo! Come, let us. Maganda yung word na let us. Yung leader laging kasama. Let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. I also told them about the gracious hand of my God upon me, and what the king had said to me. They replied, yan, ito tugon naman, the word, let us start rebuilding. Let us, halika, tayo, sama-sama tayo. Start rebuilding. So they began these good works. Sa pamilya, ang ganda, parang China, Ang China kung mag-business, family business. Hindi lang yung parent, buong pamilya. Kaya, sa isang pamilya, sumasagana sila sabay-sabay. Yun ang mindset nila. Tayo, Pilipino, kahit santo ka, bakit iba?
Sabi nga natin, usapan namin kagabi, yung andador, 17 years old na yung anak, nandun pa nakasabit yung andador sa likuran ng bahay. Ano pa? Sipin mo, yung anak, 30 years old na, 40 years old na, single, kasama pa ng pamilya. Samantalang sa ibang mga bansa, pagdating ng hindi lang 18 basta ikaw ay stable ka na. Kailangan ikaw ay hiwalay na sa sa pera. Stand your own. Kailangan tumayo ka sa sarili mo, parang agya. Sa atin, yung kultura ng Pilipino, naku, may asawa na nga, kasama pa rin sa bahay. Kaya naghihirap lahat. Hindi sinusunod yung utos ng Diyos. Kaya sabi ko sa mga anak ko, mga anak, pag kayo nag-asawa na, susundin nyo ang salita ng Diyos, kahit malaki ng bahay natin, hindi na kayo pwedeng tumira dito. Bababa kayo ng bahay na ito, pwede lang kayo ditong pumasyal, pero pag kayo nag-asawa na, hindi kayo pwedeng tumira dito sa bahay na ito. Kaya siguro, takot yung ibang mga asawa. Kaya yung anak ko panganay, nag-asawa, at least may isip na pangasawa, may bahay na yung asawa. Pangalawa, nag-asawa, walang bahay, nakupahan sila. Nakupahan sila. Kasi kailangan sumunod. Yung pangatlo, mag-aasawa na, I pray. Kailangan may bahay na. Yung panglima, kailangan mag-aasawa na rin. Kailangan lahat. Yung iba is, basta ang patakaran yun. Kailangan susunod. Yan. Dahil pag kayo may asawa ng lahat, ang bahay na ito ay magiging house of prayer. Walang magmamana sa inyo nito. Dahil pinamanahan ko na kayo ng education. Yung ako. Kaya magsikap kayo. Yun ang sabi ko sa anak ko, sa mga anak ko, itong bahay natin, ito ay magiging house of prayer. Yan, para yung aking mga Bible, lahat ng collection of my books ay nandyan, para sa dumating man ang mga lahat ng Kristiyano ay welcome. Diba? Yun ang aking dream. Yun ang aking vision. Yun ang aking pananaw. Yun ang aking mithiin. Yun ang paglilingkod. Yun ang misyon. And not provision. So sabi they declared that as starting rebuilding, so they began these good works. And ang sabi po, yan, developing Nehemiah's secret, number 1, ito ang sekreto ni Nehemiah, he modeled it convincingly. Siya yung naging modelo para ma-convince ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Kaya maganda yung word niya, lagi, hindi hiwalay siya, always, the word is, let us. Hindi lang utos ng utos, kundi kasama siya sa kanyang project. Amen. Now, so, he realized that personal commitment always begin with leadership. Yung po, nag-uumpisa lagi doon sa leader. So, motivation is much more taught than taught. Anong ibig sabihin nun? Yung pag-motivate ng isang tao ay higit sa lahat yung nakukuha mo sila, yung kanilang attention kaysa sa itinuturo. Nagtuturo ka nga, hindi mo naman nakuha yung kanilang So, hindi mo rin naging kaisa. Amen ba? Amen. So, yun ang motivation. Sabi ni Maxwell Muli, everything rises and falls in leadership. Ang lahat ay nakasalalay sa leader. Yun yung kasabihan din nating lahat. Yung sabi ng kasabihan sa isang pamilya. Ano sabi ng kasabihan sa pamilya? Ano yun? Like father, like son. Ayun. Like father, like son. Kasi kung ano yung nakikita. Kung ano yung nakikita na ginagawa.
Nakukuha ng anak. Nakukuha ng anak. Oh, kaya maraming drug addict, kasi drug addict yung pamilya. Drug addict na lahat. Yung po, mga kapatid kay Kristo, sinasabi na ni, number 2, na ginawa po ni Nehemiah, he asked for it specifically. Sinabi niya ng punto de vista kung ano yung dapat gawin. Sinabi niya, many workers, natural tayo minsang workers, di natin alam kung ano yung dapat natin gawin. Kasi hindi natin alam kung ano yung ating function. Hindi natin alam kung ano yung ating dapat gawin. Kaya nangangapa tayo sa ating mga ginagawa, gawa tayo ng gawa, pero sometimes it is not your function. Hindi talaga yun yung iyong dapat gawin. Pero gawa tayo ng gawa, sapagkat hindi maayos at hindi nasabi talaga kung ano ba yung function ng ministeryong ito. Ano ba ang function nito? Ano ba ang function nito? Pero si Nehemiah sinabi, Sabaron, he asked for it specifically. Specific. Ito, gagawin natin. Ito. Specific, mga kapatid. So ano ibig sabihin nun? When we ask our people for specific commitments, pag sinasabi natin yun na talagang specific, kung talagang sinasabi ito ang dapat natin gawin, ano ang mangyayari? We get a specific commitment. So nakikita natin na ginagawa nila ng maayos. Kung ano yung kanilang dapat gawin, ay nagagawa nila sa tumpak at tama. Diba? Tahimik kayo. So, number 3, developing of commitment ni Nehemiah, he created an environment to sustain it. Yung kung tinutukoy na environment na yan, hindi po ibig sabihin yung kapaligiran natin ito. Hindi ibig sabihin yung environment na yung kapaligiran natin yan. Kundi yung mga manggagawa ay yung maging feel at home, at ease. Yung bang hindi ka magiging kung saan, parang hindi ka makakilos, parang sakal ka, parang yung environment na you are feel at home. Yun dapat. Di ba maraming mga pamilyang ganon, hindi sila, yung mga anak natin ay hindi mapakali sa tahanan natin kasi yung environment ng iyong pamilya, yung environment ng tahanan nyo, hindi ma-feel nung mga anak yung tumpak at tamang pagmamahal ng kanilang mga magulang. Kaya mas nawiwili sila doon sa barkada. Mas nawiwili sila doon sa kapitbahay. Mas nawiwili sila doon sa mga iba't ibang mga alok ng mundo. Kasi yung environment, mahalaga po yun. Maging sa ministeryo, maging sa government, ganun po ang ikatatagumpay ng isang leader. Pag hindi maayos yung environment, kung parang ang nasa isip natin, pakulong natin lahat ng mga nakaraan, parang nakaraang gobyerno, puro pakulong, walang nangyari. Kasi yung environment. Okay. Ano sinasabi nun? Nehemiah organized the people for ease or of communication and mutual commitment. Word mutual commitment and yung ease. Mga kapatid, mayroong pamilya na hindi makapagsalita ang anak kasi laging galit yung parent. Kaya hindi makapag-open. Kasi yung environment hindi maganda. Kaya sira. Doon nangyayari minsan tumatanan yung anak, nag-aasawa na hindi nagsasabi. Kasi yung environment ng iyong family, yung pagpapatakbo mo, yung iyong bilang leader, hindi tama. Napakahigpit. Hindi inuunawa, pinahihiya yung anak sa harapan ng maraming kaibigan. Pinagsasabihan na naririnig.
ng iba. Ang laging nasa isipan ay, nakakahiya kayo mga anak! Hindi nyo ba iniisip na kami ganito, kami ganyan? Ang iniisip yung sarili, pero yung kahihiyan ng mga anak ay hindi iniisip. Di ba ganon? Kaya, wasak yung tahanan. Sira. At ganon din sa ministry. Ganon din sa paglilingkod. Kaya kapag ang mga leaders, masyadong iniisip lang yung kanyang sarili, hindi iniisip yung kapakanan ng kanyang mga kasamahan, ay nagiging wasak, hindi maayos ang pagiging leader. Yan yung iba, parang nababasa ko ano, yung iba, ang ginagawa, sabi na, nananahimik na lang ako kasi ganito, ganyan. Kasi kung magsasalita ka, hindi ka naman pakikinggan. Kasi ganito, ganyan. Aba, a good leader, you must listen to your subordinates. Kailangan pakinggan mo. Kailangan alamin nyo, kaya mahalaga yung nakikinig sa mga comments, nakikinig doon sa ano. Alam mo noong ako ay bago-bago, ang daming comments sa akin. Maging servant leader, maging sister, ang daming comments sa akin. Pero hindi ko dinaramdaman. Tinatanggap ko yun, lalo na noong una, ang aking mga pronunciation sa spirit. Na espere. Parang Bisaya na pero hanggang sa dumating, kasi if you are not open doon sa mga ganong mga comments, ay hindi ka i-improve, hindi ka madidevelop, yung ugali mo magiging ganyan, hanggang hindi ka maging maayos ang buhay espiritual. Kasi you are closed, you are not open to accept doon sa mga sinasabi ng iba. Kasi ang ating kapwa, yun ang salamin natin. Yun ang salamin. Namumusap yung salamin. Kung magsasalita ka, dinalamin ka. Sasabihin sa yung itsura mo, nako, ang laki ng eyebrow mo. Yan, bunutan mo, iayos mo yung eyebrow mo. Bro! So yun mahalaga mga kapatid, ano? He must organize the people for ease of communication and mutual commitment. Yun yung tinatawag na kapag may ganyan tayo, ay meron tayong harmonious relationship. Yung bang open ka, kahit sinasabi mo ganyan, no? Hindi ka masasaktan. Open. Parang sa pamilya, ang sarap kapag ano, happy and prosperous life ka lang. Yun ang buhay. Diba? Ang sarap yata nung gano'n, ano? Ikakarangal ka ng anak mo. Ha? Lahat-lahat, hindi yung, huwag na tayo pupunta sa bahay, sabi sa mga kapatid, huwag na tayo pupunta, kaya ikinahihiya ka ng anak mo sa iyong kanyang mga kaibigan. Kasi yung ugali mo, yung ugali natin. Kaya yung mga anak sabi, huwag na tayo pumunta sa bahay. Kami, alam mo, pag yung mga anak pumunta yung mga kaibigan, kami ang nagsasabi, tuwan-tuwa pa nga kami kapag mayroong mga kaibigan yung mga anak pumupunta doon. Kasi nakakaawa ang isang bata o isang tao na walang kaibigan. Doon masasalamin mo ang sarili mo. Bakit ka walang kaibigan? Suriin mo. It's because of your character. Okay, pag gagawin natin ang assignment. What is your assignment? List your best friend. Ilang kaya ang isusulat yung mga kaibigan nyo? With your contact number. Diba, no? Ang hirap yata makaroon ng mga best friend. Yung po, okay. Ano na bang oras? Naku, 5 minutes na lang. Okay. Kaya yan, ang tawag niya, yan yung paa ni Brother Rex. Mayroon tatlong principles, mga kapatid, to make and sustain a personal commitment. Mga prinsipyo o yung nararapat para po maging maayos at matupad yung ating mga personal na commitment. Ang ating pagtatalaga ng ating sarili sa mga gawain tulad nito. Ano ang first principle? Yan po, number 1 is cooperation.
napakahalaga ang kooperasyon. Cooperation. Kaya maging sa pamilya mo, you need to cooperate. Hindi basta pwedeng yung anak mo na ang gusto mong makikooperate sa'yo, ikaw naman ayaw makikooperate sa anak mo. You have no support for your children. Kaya paano magiging tagumpay and successful your children kung ikaw naman walang kooperasyon sa kanya? Next is coordination. Mahalaga ang coordination. Kaya yung coordinator, to coordinate. Coordinator. Kaya nga doon sa word na coordinator. Mahalaga yung pakikipag-coordinate. Coordination, di ba? Motivation. Mahalaga yan. So yan tatlong yan, cooperation, coordination, and motivation. Tandaan niyo po yung tatlong yun. Napakahalaga. So una, makikita po natin, ano ang ibig sabihin po niyan? Colorful. Yan yung mga bangko sa Amber, nakakala. Nag-iisip, sino ang magsasalansa ng mga bangko niyan? Colorful. We will never get beyond how we're getting along. Ano yan? Ano ibig sabihin nun? We will never get beyond how we're getting along. Ano sa Tagalog yan, brother? Excuse me po. We will never get beyond how we're getting along. Ha? Hindi tayo makapagpapatuloy kung ano? Kung Hindi tayo makapagpapatuloy kung hindi nagkakasundo. kung hindi tayo makikisama. Hindi tayo magtatagumpay. No man is an island. Walang pwedeng mag-isa. Hindi tayo magtatagumpay. Kailangan tayo, cooperation. Diba? Cooperation. Alam mo yung principle of cooperativa. Cooperation. Kaya ang daming cooperative, nagiging successful sila. No? Alam niyo, yung mga anak ko nakapagtapos sila sa tulong ng cooperatives. Yung LCD Cooperative at saka yung cooperative namin sa amin sa Lower Bigutan, yung sambayan ni Maria at kay Father Anton. Isipin mo, kapag ikaw ay naglagay, after mga ilang pwede kang kumuha ng times 3. Kung may 100,000 ka, makakuha ka ng 300,000. So, kinakas namin yung tuition fee ng anak namin, discounted from the school, ang binabayaran na lang namin, cooperative. Hindi na yung eskwelahan. So, malaking tulong, that is cooperation. Hindi lang naunawaan, yan po yung tinawag financial literacy na dapat natin iniisip yan. Pag sa bangko lang, walang tubo. Wala pa nga 1% ang tubo sa bangko. Ang bangko, pakikipagtabi lang doon para sa business, para may kailangan in and out lang yun, walang income. Pero pag dito sa cooperation, kaya mahalaga yung cooperation, cooperative, mga kapatid. So, we will never get beyond how we're getting along. Kung hindi ka nakikiisa doon, kung hindi ka nakikisama doon, kung hindi ka magtatagumpay, dahil hindi mo kayang mag-isa. Hindi mo kayang mag-isa. Yung aming kapital sa business doon din, hindi po pwede na ikaw lang. Sasabihin ko lang, kaya mo nga. Pero hindi ka kaagad-agad magtatagumpay. Amen ba? Amen. So, whenever we see failing in ourselves and others, check on the health of the relationship involved. Anong ibig sabihin nun? Kung nakikita natin na medyo pabagsak, pagkabigo, failing sa ating sarili, sa iba, i-check on the health of relationship involved. I-check natin yung relasyon natin sa isa't isa. Baka mayroong matagal ng galit sa'yo. Baka yung anak mo ay napakatagal na palang may sama ng loob sa iyo bilang parent.
Baka ang tagal-tagal na palang kinikintim nila. Kaya pala ganun ang kanilang mga ginagawa. O baka kaya yung mga manggagawa hindi sumusunod sa mga pinag-uutos. Ay baka mayroong pangit na hindi tamang relasyon na ano na nangyari. Ayun ang dapat i-check. Yun ang sinasabi ng cooperation. Yun po. I-check natin. Okay? Ano pa? Recognize people are different. Tandaan po natin, ang bawat tao, iba-iba. Yan yung tinatawag na unity in diversity. Nagkakaisa, pero tandaan mo kahit tayo iba-ibang ugali, iba-ibang weakness, iba-iba ang mga katangian, iba't iba ang mga kahinaan, pero dapat nakikita yung synergy, yung pagkakaisa. Yung nanduroon. Dahil tumpak at tama yung relationship, tumpak at tama yung ating mga relasyon sa isa't isa, kaya nakakakilos sila ng at ease. Maayos, hindi mabigat, walang sagabal. Dahil maayos ang relasyon sa isa't isa. Eh kung hindi maganda yung relasyon sa isa't isa, pagtalikod ng leader mo, backfighter tayo. Sinisiraan natin. Hindi naman yun. Pagkaharap natin. Pero pagkaharap na, naku, ang bait-bait yung sister. Hindi ba? May mga gano'n eh. Yun ay mga hadlang. At gano'n din ang nangyayari sa ating pamilya minsan. Pagkaharap ka bilang magulang, puring-puri ka ng anak mo. Pero pagdating sa kabarkada, yung nanay ko, ganyan ang nanay ko. Pag humingi ako na baho, ganyan. Sinisira ka. Kasi hindi tumpak yung relationship. Hindi maayos yung environment ng family niya. Kaya dapat maayos. Iyan ang leader. Iyan ang mga tagapangunan. Kaya tingnan mo kanina, tumatawag yung wife ko. Yung wife ko hindi makapag-desisyon. Sabi ko, ma, kung ano yung maganda, kung ano yung itsura mo, kung gaano ka kaganda, okay lang sa akin. Sapagkat kung ano yung desisyon mo, okay sa akin yun. Kasi di kita maipagpapalis. Yun na. Eh may mga asawa na hindi naman lang kinukonsulta yung kanyang asawa. It's a wrong relationship. Diba? Hindi tama. Desisyon ng desisyon. Hindi united. Hindi cooperative. Hindi maayos ang relasyon. Kaya mahalaga yung cooperative. Nakakaisa sa isip, damdamin, puso at kalooban ay nagkakaisa. Mahina. So yan po mga kapatid. Leaders are ordinary people with extraordinary determination. Mahalaga ang determination. Extraordinary. And yung hindi ka susuko, ano bang mangyari? Yan, hindi ka susuko. You have strong determination. Dapat ganun din sa mag-asawa. You have the strong determination kahit anong mangyari. Di mo ipagpapalit yung asawa mo. Ayan. Kapag nasisira ang pamilya natin, sino ang dapat mong sisihin? Alam namang ang Diyos. Sarili natin. Saan tayo nagkamali? Your determination. Bakit ka samantala may pangako ka sa Lord? Siya ang iniwan ako eh. Siya ang iniwan. Aba, suriin natin ating sarili. Saan kaya tayo nagkulang? Sa mga mag-asawa, dalawa lang ang pinakamahalaga na hindi dapat tayo magkukulang. Financial and your sex. Hindi 7. Totoo po yan. Nakasulat po yan sa 1 Corinthians chapter 7. Kaya yung financial minsan ang napakalaga. Kaya yung iba, kapag kulang na sa financial, doon napapatol sa pulis. Kaya nagkukulang. Kaya yung minsan, pag nagkulang na sa financial support, doon nagkakaroon ng di magandang
Diba yun lang? Pamumuhay, di ba? Eh, at least okay kung nasa Panginoon. At yung madalas nangyayari kung ang mag-asawa wala sa relasyon sa Diyos. Eh, at least yung mga babaeng nasa Panginoon may pagtitiis. Gagawa ng paraan, hindi niya ipagpapalit talaga. Andun yung kanilang dedication, andun ang kanilang determination, andun ang pagiging sila ay yung tinatawag na talagang, ano ba tawag doon, yung pusong, yung bang kahit ka nalukuhin pa ay talagang binubuntal ka na ay nandun pa rin yung pagmamahal mo. Ang tawag doon? Martyr. Ayan. Ang duroon yun. Diba? Ang sarap. Martyr. Diba? Mga kapatid. So yung po yung mga kapatid. So, leaders are ordinary people with extraordinary determination. Number 2, recognize the immense value of every person. So, kailangan pahalagahan natin ang bawat isa. Yung bawat, ano yung immense value? Ano, yung pagkatao nito, yung ugali nito, yung ano, kailangan, huwag mong hanapin yung ugali mo sa tao. Nasasabihin mo sa anak mo, ikaw ha, di ka kumaya sa akin, ganito. Eh, iba yun eh. Kahit tatay ka nun, iba yun eh. So, huwag nating hanapin yun. Kasi iba yun eh. May pagkakaiba, kahit anak natin yan, yun yung daliri natin, iba yung guhit dito sa kabila eh. At yung mga guhit natin dyan, kaya dyan tinitingnan yan eh, iba-iba. Hindi pwedeng magtarihas, pero isa lang yung bumanga. O ganun din po yun. Okay? So yun, mahalaga po ang bawat tao. So, huwag natin hanapin yung pagkakaiba natin, yung ugali natin sa kapwa natin. At yun ang hindi pinagkakasundo ng mag-asawa at ng mga anak. Diba? Dahil tinitingnan natin yung sarili natin. Dahil tinitingnan natin, hoy, ikaw, kumaya ka! Comparing. Yan, sabi ni Zig Ziglar. Ano sabi ni Zig Ziglar? No? Successful people use their strength in recognizing, developing, and utilizing talents of others. Kaya mahalaga ang bawat isa. Mahalaga yung talent ng bawat isa. Kaya pag ang isang tao nagtayo ng business, mahalaga yung talent dito. Kaya minsan kahit na matanda ka na, minsan ayaw na bitawan ng company. Bakit? Sa'yo lang yung talent na yun. Kailangan ka niya. Diba? Yung po yun, mga minamahal kong kapatid. Amen? Kaya mahalaga yung talent ng bawat isa. Number 3, recognize that our common goal is greater than our individual differences. Common goal, yung nagkakaisang mithiin. Common goal, hindi lang goal ng isa, kundi common. Common goal is greater than our individual differences. Yung pagkakaiba't iba natin. Mahalaga yung nagkakaisa tayo sa isang layunin. Amen. Sa isang mithiin. Yan. Maraming company bumabagsak. Bakit? Yung mga board of directors ay hindi nagkakaisa. May iba't ibang kanyang gusto. Walang common goal. Mahalaga common goal. Amen? Amen. And personal commitment are fostered when we feel like we belong. Yan, pakinggan niyo yan. When we feel like belong. Ay, yan. Diyan na tayo magtatapos. Doon na lang. Para sa susunod natin ay personal commitment are fostered when we feel like we belong. Anong ibig sabihin nun? Parang Channel 7, where you belong. Yes. Ako Channel 7 kasi ako kasi ano sabi nun? Kapuso at saka ano tawag yun, yung mayroong sinasabi sila dun eh. Yung balance talaga. Sa balikas. Yung ano, ito mo yung issues sa ABS-7, at hindi mga issues. Yan. So yan po, kailangan, we feel like we belong. Nararamdaman natin na tayo talaga'y kasama, kaisa. Kapanalig, kapuso, kabarkada, kaibigan, kapatid, Channel 5, kapatid. Diba? And very soon, Channel 35, ka-prayer partners. Kaya yun po ang leaders, ang pagiging leader. Sa susunod natin i-continue sapagkat
10:30 na. 10:30 na. Okay? Kaya po, may natututunan ba kayo? Okay. So, sabi ko sa inyo, habang ako'y nandito, sayang naman, ako ang nahihiya sa Lord na yung aking misyon ay ako'y nakatenga lang. Ha? Kasi ako tumatanggap ng stipend from the ministry. Kailangan suklian ko yun ng aking effort at ng aking misyon. Eh sayang naman, kayo ang lugi nun kapag hindi kayo at ako'y landyan lang, nakatulog-tulog lang. Kaya ginagawa ko yung time ko, nag-broadcast ako. Ha? Pakinggan yung broadcast ko every day, 7:30, minsan 7:35. Yan, the word is alive. At maraming nakapakikinig. Kasi hindi dapat sinasayang ang oras, ang panahon. Amen. Kayo, hindi nyo sinasayang oras so kayo may mga trabaho. Pero pag sa gawain, dapat po andyan kayo. Amen. At hindi masayang. Pagdating ng wala kayong preacher, o yung continuous na ulit yung inyong mga activities. Para lang hindi masayang yung time ko at hindi ako mapahiya sa Lord, natanggap ako ng tanggap ng inyong stipend na hindi naman nasusuklian ng aking effort. Amen. Amen? Amen. Kaya yan ang isipin nyo. Kaya kung ako kahit araw-araw pa akong magturo, eh gugustuhin ko pa yun. Kaysa naman ako ay tulog-tulog lang. Nakatenga sa kwarto. Okay? So, let us pause for a while and let's pray to God. Heavenly Father, we thank you so much. Salamat Lord sa umaga ito. At patuloy nawa po na ikaw ang kumilos, maghari, manguna. Nawa po ma-enlighten po kami lahat sa mga katuroang ito upang ang aming paglilingkod, O Diyos, ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Mapagpala mo po kami lahat, O Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na lagi nagpapala. At ang aming mga vision, ang aming po mga dreams, ang aming pamilya, Lord God, ay patuloy mo, Panginoon, na samahan kami upang magawa namin gampanan ang mga tungkuling inatang mo sa amin. Salamat o Diyos sa pagtitiwala mo sa amin. Salamat o Diyos sa lahat ng ito. Ito'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo at kasama mo ng Espiritu Santo Diyos. Magpasawalang hanggan, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pati kababaan ng aming mga preacher. Baba na tayo.